May pagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Joel chapter 2, verse 12 to 13. Joel chapter 2. Joel chapter 2, verse 12 to 13. To 13 po. Basahin po natin. Gayunman sabi ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Mag-ayuno kayo, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso at hindi pakitang tao lamang. Tapos talon po tayo sa awit. Awit chapter 42, verse 1 to 2. 42. Verse 1 to 2. Verse 1 and 2 po. Ayun as the deer. Yes po. Sabi po dito, kung paanong batis ang siya hanap ng isang usa, ngayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananatig ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaari sa presensya mo'y sumamba? Pinagpala ko ng Panginoon pagbasa ng kanyang salita. Panginoon, sa pag-aaral ko namin sa gabing ito, mula sa inyo pong salita, patuloy po namin dalangin ang pangunguna po ng Banal na Espiritu sa amin, Lord God. Pinubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, i-receive, Panginoon, yung pagpapala mo sa gabing ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming sagot na lang sa tayong Panginoon Jesus. Lahat po sabi ng Amen. Amen. So, ayun po, itong December, nasa series po tayo ng fasting. Yung nakapag-fasting na po ba? Wala pa. So, last week po, pinag-aralan po natin what is fasting. At natutunan po natin, no, na ang fasting ay hindi lang pag-iwas sa pagkain. Hindi lang siya tungkol sa kung gaano kakatagal hindi kumakain. Kundi kung gaano kakatibay, hindi lang tungkol sa kung gaano kakatibay tiisin ang isang gutom. Natutunan po natin last week na ang tunay na fasting po ay hindi tungkol sa tiyan, tungkol siya saan? Tungkol sa puso. Tungkol po sa pusong nagugutom, hindi sa pisikal na pagkain, kundi sa presensya po ng ating Diyos. Kaya nga po, sabi natin na ang fasting po ay pag-break ng normal na routine natin. Binibreak natin yung normal nating routine. Yung mga dati nating laging ginagawa. At binabago natin yon para ipaalala natin sa ating sarili na higit natin kailangan ng Diyos kaysa po sa ano pang mga bagay. So pag tayo daw po nagpa-fasting, sineset aside natin yung something good, something normal, something comfortable para hanapin yung mas the best, which is yung presensya ng ating Panginoon. So ngayong gabi naman po, pag-aaralan natin, why do we fast? Bakit tayo nagmamadali? Hindi, bakit po tayo nag-aayuno? Bakit tayo mag-aayuno? Bakit importante sa isang Kristiyano po ang pag-aayuno? Kala ko pang pastor lang to. Yan din po yung pagkabanggawa ko dati. Akala ko sa mga leaders lang to. Pero importante po sa bawat isang Kristiyano, marunong tayo mag-ayuno, mag-fasting. So ang tanong natin na sasagutin ngayong gabi, bakit tayo nagpa-fast? Marami pong Kristiyano ang nagpa-fasting para humingi ng blessing, humingi ng guidance, promotion, healing, tsaka breakthrough sa kanila pong mga buhay. At hindi po masama yun. Usually, yun naman talaga yung purpose bakit nagpa-fasting yung iba. Pero kung ang fasting po daw natin ay nagiging parang spiritual technique para makuha yung gusto natin, nawawala tayo sa tunay na purpose ng fasting. Sabi po dito, ang tunay na fasting ay hindi para pilitin ng Diyos, kundi para i-align ang puso natin sa Kanya. Ang fasting daw po hindi para baguhin ang isip ng Diyos, kundi para baguhin ang puso natin sa harap ng Diyos. So, ang fasting po is para sa atin po. Hindi para baguhin yung puso ng Diyos, kundi para baguhin yung puso natin sa harap ng Diyos. Para i-align din ito sa Kanyang kalooban. At dito po pumapasok yung binasa natin sa Joel chapter 2, verse 12 to 13. Sa English po, sabi dito, "Return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning.
At dadagdag niya pa dun sa verse 13, rend your heart, not your garments. Rend your heart and not your garments. Ibig sabihin po nito, hindi ritual ang hinahanap ng Diyos sa atin. Hindi yung pagod, hindi yung gutom na gutom ka, hindi po yung external na show. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon yung ating puso. Yung pusong bumabalik, yung pusong nagpapakumbaba, at pusong nagsasabi na, Lord, I need you more than anything else. Kaya yung awit natin kanina, hindi lang pwede iwan sa awit na dapat nakita yung sa ating pong mga gawa. So as we talk about fasting today or tonight, gusto ko pong i-remind tayo dito po sa bagay na ito. Ang fasting ay hindi transaction, hindi ito bargain, at hindi ito exchange deal. Ang fasting po ay relationship. Next one. Ang fasting is a relationship. Expression po ng ating pagmamahal, pagsuko at pagbabalik loob sa Diyos. So mas malinaw na sa atin ngayon, no? Ano po yung ibig sabihin ng fasting? Hindi lang pala siya pagpalipas gutom, hindi lang siya basta nagbe-break ka ng routine. Ito po pala ay expression ng ating pagmamahal at pagsuko at pagbabalik loob sa ating Diyos. Kaya importante po na lahat ng Kristiyano, bawat isa sa atin, ay may ganito pong practice. Kasama po sa practice natin, yung fasting. Mahal niyo ba ang Diyos? Ayun, makikita natin yung pag tayo marunong mag-ayuno. So meron akong tatlong point po dito bakit kailangan mag-fasting ang isang Kristiyano. Una, we fast because our hearts drift. O kaya lumalayo. Nagpa-fasting tayo dahil ang ating puso daw po ay lumalayo. Agree po ba kayo dyan? Totoo po ito, hindi lang sa iba. Totoo po ito sa ating lahat. Kasi ang puso natin madaling lumayo. No? Madali siyang ma-distract. Madaling masway kahit hindi natin siya sinasadya. Kasi kung titignan natin, sobrang dami naman talaga ng pressure sa buhay. Sobrang daming responsibilities, distractions, sobrang daming temptation po na unti-unti nagdadala sa atin palayo sa Panginoon. Alam niyo po yung paglayo sa Panginoon, minsan hindi siya overnight, hindi siya biglaan, dahan-dahan siya. Nagsisimula siya sa konting distraction, konting temptation, konting pressure, hanggang sa napapansin mo sa sarili mo, wala ka nang gagawin. No? Kadalasan po, dahan-dahan ito, parang maliit na hakbang na hindi natin pinapansin. Ang puso kasi, sabi nga ni Jeremiah, yung puso natin is deceitful above all things. Hindi natin siya pwedeng pagkatiwalaan. So, ang puso natin, lagi siyang lumalayo sa Diyos. At ang fasting po, nakakatulong ito para tayo ay muling bumalik sa Panginoon. Kagaya na nabanggit ko kanina, maraming distraction at pressure sa ating mga buhay. For example, sa mga nagtatrabaho. Diba? Nakakaubos magtrabaho. Nakakalunod. Sa mga nag-aaral, nakakalunod po yung requirements sa school. Yung mga assignments natin. Nakaka-overwhelm sila minsan. Minsan nawawala na tayo ng oras mag-devotion, mag-pray dahil busy tayo sa school, busy tayo sa assignments, busy tayo sa mga anak natin. Maging sa social medias po, hindi natin namamalayan yung oras natin lumilipas. No? Walang oras ka na pala nagsiselfone, puro TikTok. No? Tapos yung emosyon mo nauubos dun sa pinapanood mo. Iyak ka ng iyak kahit wala namang kinalaman sa yung pinapanood mo. No? Maging yung atin daw pong mga pangarap, minsan nagiging sentro natin ito kaysa sa Diyos mismo. So nadidistract tayo, maging yung ating mga goals at pangarap. Kaya wala pong exempted dito. Lahat tayo madaling lumayo sa Panginoon. Leaders ka man, workers ka man, youth, adults, lahat po tayo may tendency na mag-drift spiritually. Kaya kailangan natin po ng panahon na nagpo-pause tayo, nagre-recalibrate, at bumabalik tayo. At yun po yung fasting. Importante, marunong tayo mag-fasting. Kahit sa isang buwan lamang po, isang buwan, fasting kahit isang beses lang. Para makakalibrate ka, bumalik ka dun sa tamang track. At magandang experience din po ito. Ang fasting po ay para siya daw malakas na sigaw ng ating mga puso na nagsasabi na, Lord, napapalayo na ako. Pero ngayon babalik na ako. Diba minsan nararanasan natin yun, parang layo na natin sa Panginoon. Ang susi po pala dun is fasting. Sabi nga nung binasa natin kanina sa awit 42 verse 1 to 2, as the deer, no, pants for streams of water, so my soul pants
for you. God, my soul thirsts for God, for the living God. Kagaya daw po ng isang usa na naghahanap na may inom, ganun daw kauhaw si David sa presensya ng Diyos. Ganun daw po dapat ang ating mga puso. Dapat ang hinahanap natin hindi comfort, hindi entertainment, hindi likes, hindi success o validation. Dapat nauuhaw tayo lagi sa presensya ng Diyos. At ang fasting po, ito ay reminder. Next po. Ang fasting ay reminder na kahit gaano tayo ka-busy, kahit gaano tayo kalungkot, kahit gaano ka kalamig o ka-distracted, tanging ang Diyos lang ang tunay na nagbibigay kasiyahan. At totoo po ito. No? Kahit punuin natin yung buhay natin ng achievements or relationship activities, wala pa rin papalit sa joy na galing sa presensya ng Diyos. Iba pa rin talaga pag nandun ka sa presensya ng Panginoon. Dami kang ang pera, pero hindi ka na nag-church, malungkot pa rin, no? Kulang pa rin, naghahanap ka pa rin. Kaya tayo nagpa-fasting, hindi para maging super spiritual, kundi para sabihin sa puso natin na tayo ay bumalik sa ating Panginoon. So, through fasting, inaayos muli ng Diyos yung alignment ng ating mga puso. Ayun. Dahil ang puso natin madaling lumayo, madaling maligaw, fasting po nakakatulong para muli tayong ma-redirect, ma-recalibrate sa presensya ng Diyos. Pangalawa, bakit tayo nagpa-fasting? We fast because we are weak. We are mahina. Mahihina tayo. Isa po sa pinaka-importanting katotohanan sa Christian life po ay ito. Mahina tayo. Sabi mo sa katabi mo, mahina ka. Hindi para i-discourage ka, kundi para makita natin yung kalagayan natin sa harap ng Panginoon. Kasi mahina naman talaga tayo. Sa mundo kasi natin ngayon, tinutulak tayo maging strong eh. Tinuturuan tayo maging independent, no? Kaya mo yan. Kaya mo ayusin yung sarili mo. Pero katotohanan po, hindi natin kaya buhay pag hiwalay tayo sa Diyos. Tignan nyo na lang po yung mga ibang tao na malayo sa Diyos, yung kanila po mga buhay, no? Nakakalungkot. Pilit nilang hinahanap po yung kaligayahan sa ibang bagay, pero hindi nila ito mahanap. Ganon din po sa ating mga Kristyano. Madali tayong maligaw, madali tayong madaya. Kaya lagi nating tatandaan yung buhay natin pag wala sa piling ng Diyos ay kulang palagi. Mahina po tayo. Ang fasting po, sabi po dito, ang fasting ay hindi pagpapakita ng lakas o pagiging super spiritual, kundi ito po ay pag-amin ng ating kahinaan. Declaration din po ito ng ating mga puso na nagsasabi na, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. Pag nag-fasting ka, manghihina ka din talaga eh. May kita mong gano'n kayo may katawan. Declaration po ito ng ating puso na nagsasabi na, Lord, hindi ko na kaya kung wala ka. So kahit hindi mo nakantahin yung Lord, I need you, kasi nagpa-fasting ka. Totoo sa puso mo. Na hinahanap mo talaga ang Diyos. Next po, kapag nagpa-fast tayo, nagpa-fasting nag-aayuno, hindi daw natin pinapahirapan yung sarili natin para maging spiritual. Ang ginagawa natin ay pinapaalalahanan natin ang ating sarili that we depend on God alone for strength, wisdom, and guidance. Ayan. Paalala siya sa ating po mga sarili. Kasi yung strength natin, madali yung ma-burn out, madaling mapagod, kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka kabata, dadating sa point na susuko ka, mapapagod ka. Yung wisdom, kahit daw po, yung wisdom, hindi rin po natin alam ang lahat, hindi natin alam yung sagot sa lahat. Kahit napakagaling ka pa, summa cum laude ka, valedictorian ka, no, kahit eksperyensyado ka, kulang pa rin yung wisdom mo, hindi pa rin sapat. Sa guidance, yung future natin, hindi natin yan hawak, maging yung direction ng ating buhay. No? Madali po siyang malihis. Kaya saan tayo magtitiwala pagdating sa strength, wisdom, and guidance, walang iba kundi sa ating pong Panginoon. At higit po doon, we fast because we are spiritually vulnerable. Ayan. Mahina tayo. We are spiritually vulnerable. Lahat tayo may blind spots. Hindi lang po yan sa sasakyan. Lahat tayo may mga blind spots. Meron tayong mga weaknesses. May pagkakataon po na prone tayong lumayo sa Panginoon. May pagkakataon na tayo ay matutokso, mapapagod at magsasawa. Mag-burnout sa ministry, di po ba? Nararanasan natin yan. Kaya po ang fasting, isa siyang humble acknowledgement na yung strength ko, na kung strength ko ang aasahan ko, babaksak ako.
Kung wisdom ko lang, maliligaw ako. Kung willpower ko, susuko ako. Through fasting, we intentionally weaken the flesh so we can strengthen the spirit. We quiet our desires so we can hear God clearly. And we empty ourselves para siya po ang magpuno. Pag mahina po kasi ang laman, mas lumalakas po ang spirito. Pero pag malakas ang laman natin, mahina ang spirito. We quiet our desires so we can hear God clearly. Ang fasting po ay hindi tungkol sa pagiging super Christian. Ito po ay pagyakap sa katotohanan na lagi natin kailangan si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo lagi ang Panginoon. Every hour, every decision, every season, kailangan natin ng Diyos. At kapag ginamit natin ito sa Kanya, doon po siya malaya, pumigilos. At doon niya pinapalitan yung ating kahinaan ng Kanyang kalakasan. Yun yung kinakanta natin, God is your strength of my life. Pangatlo, panghuli, we fast because we long for God, for more of God. Fasting tayo kasi hinahanap talaga natin, gusto pa natin yung masigit pa sa presensya ng Diyos. Lahat po kasi tayo may hinahanap. Pero kadalasan ang hinahanap ng puso natin yung comfort, success, answer, solution, direction, or blessings. Pero ang fasting ay paalala na higit sa lahat ng bagay na iyon, ang pinakailangan natin ay yung Diyos mismo. So last week, nataral na natin ito. Diba? Ano po ba yung reward ng fasting natin? Answered prayer po ba? Ang reward ng fasting natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Ayan po yun. So we fast kasi mas gusto pa natin makilala ang Panginoon. We want more of Him. Ang fasting po hindi tungkol sa emotional highs, hindi ito tungkol sa goosebumps, sa pag-iyak, o dramatic experiences. Sabi po dito, ang fasting ay deliberate decision. Isa po siyang malinaw na pagpili na bumalik, lumapit at humingi ng mas malalim na presensya ng Diyos. Next one. Tandaan po natin ito. Ang fasting ay deliberate decision. Malinaw siya na desisyon, pagpili na bumalik, lumapit at humingi ng mas malalim na presensya ng Diyos. Ito yung para bang sinasabi mo sa Panginoon na hindi ako satisfied, Lord, sa mababaw na kaalaman ko ngayon. Hindi sapat yung Sunday service, hindi sapat yung prayer meeting sa akin, Lord. I want more of you. Hindi natin sinisik yung more blessing sa Lord. Hindi natin sinisik yung Lord, marami pang answered prayer, marami pang miracle. Hindi. Ang sinisik natin ay makilala pa mismo ang ating Panginoon. Yan po yung puso ng tunay na fasting. Sabi po sa Isaiah 58 verse 3 to 7, sinabi po ng Panginoon doon na walang saysay yung pag-aayuno natin pag hindi siya yung hinahanap natin. Kung nagpa-fasting ka pero hindi mo hinahanap ang Diyos, sayang daw po, walang saysay. Pero kapag ang desire ng puso natin, ang fasting ay nagiging daluyan ng transformation, kapayapaan, clarity, at intimacy. Fasting strengthens intimacy with God. Fasting strengthens our intimacy with God. Wala po tayong magagawa para ma-earn ang ating Panginoon. Pag tayo na po yung fasting, tinatanggal natin yung mga distraction na nakaharang sa relasyon natin sa Kanya. Dami yung no? Simulat. Through fasting, we silence the noise. Bilang conclusion po, through fasting, we silence the noise of the world so we can hear His voice. Nagiging tahimik tayo sa ingay ng mundo para mas marinig natin ng klaro ang kapahayagan ng Panginoon. We set aside temporary cravings so we can taste eternal joy. We loosen our grief on earthly things so we can hold on tightly to Him. Maganda nga pag tayo nagpa-fasting, kinakalimutan natin lahat. Focus tayo sa Panginoon. And more of anything, fasting reminds us na mas mahalaga ang Diyos kaysa sa kahit anong sagot sa ating problema. Mas mahalaga ang ating Diyos kaysa sa healing na kailangan natin, breakthrough, promotion, provision, o ano mang hinihingi natin. Higit na importante po ang ating Panginoon na dapat siya lagi natin hinahanap. Sa fasting po, mapapractice natin dito yung pag nagpipray tayo, hindi tayo puro hingi. Hindi hinahanap talaga natin siya. Fasting is choosing God over gifts. Presence over provision, and relationship over the soul. Yun ang panghuli po. Next step.
Fasting is choosing God over gifts, presence over provision, and relationship over results. Ito po yung tunay na gutom na puso. Hindi mo hinahanap kung ano yung ibibigay ng Diyos. Ang hinahanap mo yung Diyos mismo. Gusto ba natin lumalim sa Panginoon? Gusto ba natin maranasan ang presensya niya? Yung fasting. Napakasimple yung message namin. No? Pero napakahirap na challenge po sa atin. Pero tutulungan po tayo naman ng Espiritu na magawa po yung lahat. Pag ginagawa po natin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos po mismo magpapalakas sa atin para magawa po ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat po sa gabi ito. Salamat sa katotohanan, Lord God, na itinuro mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil merong fasting na natuturuan kami, Panginoon, para kalimutan yung ingay ng mundo at mag-focus sa iyo, Diyos. Lahat kami, Lord God, napapagod na, Panginoon. Lahat kami, maraming alalahanin sa buhay, maraming iniisip. Pero, Lord God, pag tinuruan mo kami na kapag kami nagpa-fasting, Panginoon, napapahinga kami sa lahat ng yun, napofocus kami sa pinaka-importante, at yun ikaw, Panginoon. Higit sa lahat, higit sa anumang yaman ng mundo, Panginoon, mas desire namin, Panginoon, na mas makilala ka pa namin, O Diyos. Mas mapalapit mo sa inyo, mas maging malapit sa iyo, Panginoon. Mas maranasan ka namin palagi, Lord God. Yung desire ng aming puso, Panginoon. Kaya meron din kami gawain ganito, Panginoon. Kaya hinahanap ka namin sa panalangin namin, Panginoon. Dahil deep inside sa aming mga puso, merong tuwang sa aming mga puso, Lord God, na tunay na naghahanap sa iyo. Dalangin ko po sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa pagpatuloy namin pag-aaral tungkol sa bagay na ito, matuto kami, Panginoon, at may apply namin ito sa aming mga buhay. Lahat matutunan namin kahit sa isang araw lamang, Lord, ikaw lamang po hanapin namin. Walang iba, wala kaming pang-iisipin, wala kaming ibang lalahanin, kundi mas mauuha kami sa iyo, Lord God. Yung tipo, Lord God, na hindi na namin mamamalayan yung oras dahil nag-enjoy na kami sa presence mo. Yung po yung dalangin ko na maranasan ng bawat isa sa amin, Lord. Yung ma-enjoy namin ang banal mong presensya, Panginoon. Na makita namin na hindi lang tungkol sa answered prayers, Panginoon, yung dapat namin lahat, kundi ikaw mismo. Maghari po kayo sa aming mga buhay, Lord God. Sa gabi nito, sa patuloy po namin pananalangin, at discussion, Panginoon, patuloy yung palalimin sa aming mga puso yung katotohanan. Maraming salamat po. Ito po kami sa madalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat may magsabi na punta po tayo sa ating mga groupings. Sa prayer po natin, ganun pa rin po yung items natin.